Sa isang liblib na nayon na napapalibutan ng makakapal na gubat at matatayog na bundok, nakatira ang isang dalagang magsasaka na si Elena. Siya ay 22 taong gulang, may maamong mukha, kayumangging balat na hinubog ng araw sa bukid, at may matang puno ng pag-asa sa kabila ng hirap ng buhay. Ulila na siya sa ama't ina at mag-isa niyang tinutustusan ang kanilang maliit na sakahan sa paanan ng gubat ng Sitio San Lino. Tuwing umaga, sabay sa tilaok ng manok, bumabangon si Elena upang magbungkal ng lupa, magtanim ng gulay at mag-alaga ng kakaunting manok at kambing. Wala siyang ibang hanap buhay kundi ang kaunting ani na kanyang inilalako sa palengke ng bayan. Sa kabila ng payak na pamumuhay, may mabuting puso si Elena. Lagi siyang handang tumulong sa mga kapitbahay kahit pa siya mismo'y kapos. Ngunit sa kabila ng kabutihan niya, hindi siya ligtas sa panlalait at pang-aapi. Sa kabilang bahagi ng nayon, nakatira ang pinakamayamang tao sa lugar, si Don Armando, isang matandang hasyendero na kilala sa pagiging sakim at tuso. Malawak ang kanyang lupain at marami siyang tauhan, kabilang na ang kilabot na si Mang Tasyo, isang albularyong may kakaibang kaalaman sa kulam at salamangka. Hindi pa nakontento si Don Armando sa kanyang yaman. Napansin niyang ang lupaing sinasaka ni Elena ay malapit sa kagubatan na balitang mayaman sa yamang likas. Lihim niyang ipinaplano ang pag-angkin sa lupa ni Elena sa pamamagitan ng pananakot at taya. Isang dapit hapon, habang naglalakad si Elena pauwi mula sa bukid, may narinig siyang kakaibang kaluskos sa gubat. Siguro'y hayop lang, bulong niya sa sarili, ngunit hindi siya mapakali. Sa halip na tumuloy pauwi, nilapitan niya ang pinagmulan ng tunog. Sa gitna ng makakapal na damo, may nakita siyang isang kakaibang puno. Hindi ordinaryo ang anyo nito. Mataba ang katawan, mistulang pinaghalo ang kakao at punong narra, at may mga gintong bunga na waring kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Nang lalapitan na sana ni Elena ang puno, may biglang lumitaw na ahas. Hindi basta-bastang ahas kundi kulay pilak ang balat at ang mga mata ay tila may apoy. Laking gulat niya nang biglang nagsalita ang ahas. "Ikaw ang napili," ani ng ahas sa malalim na tinig. Ang puno ng kakao na ito ay tagapag-ingat ng lihim ng kagubatan. Hindi lahat ay karapat-dapat makakita nito. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi siya makapaniwala. Isang ahas? Nagsasalita ka? Tumango ang nilalang. "Ako si Silab, ang bantay ng mahiwagang kakao. At ikaw, Elena, ang tagapagmana ng biyayang dapat gamitin sa kabutihan. Ang puso mong malinis ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili." Sa gitna ng takot at pagkamangha, naglakas loob si Elena. "Pero, isa lang akong simpleng magsasaka. Anong ibig mong sabihin sa biyaya?" "Ang punong ito," sagot ni Silab, "ay magbubunga ng kakao na hindi lamang masarap at bihira, kundi may kapangyarihang magpagaling at magdala ng swerte. Ngunit tandaan mo, ang yaman ay isang pagsubok. Kapag ginamit sa kasakiman, ito'y magiging sumpa." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena. Bumalik siya sa kanyang barong-barong at pinag-isipan ang lahat ng kanyang narinig. Totoo ba ang ahas? Totoo ba ang mahiwagang kakao? Kinabukasan, sa udyok ng kakaibang damdamin, bumalik siya sa lugar at pinulot ang ilang bunga mula sa puno. Sa loob lamang ng ilang araw, ibinenta niya ito sa bayan. Laking gulat niya nang pagkaguluhan ng mga tao ang tsokolating ginawa mula sa bunga. Hindi lang basta tsokolate, ito'y nagbibigay ng lakas, sigla at masayang pakiramdam sa mga bumili. Mabilis kumalat ang balita sa buong bayan. Doon nagsimulang dumaloy ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang panig ng bayan,
May mga matang lihim na nagmamasid. Isa na roon si Don Armando na hindi natuwa sa biglaang pag-angat ng dalagang dati minamaliit niya. Bakit siya? Isang hamak na magsasaka. Usal ni Don Armando habang pinagmamasdan ng dami ng taong bumibili sa paninda ni Elena. Tinawag niya si Mang Tasio. Alamin mo ang sikreto ng dalagang iyon at kung kailangan, alisin siya sa landas. Dito magsisimula ang banggaan ng kabutihan at kasakiman at ang pagsubok sa tapang at puso ng isang simpleng dalaga na pinagpala ng mahiwagang nilalang. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumago ang kabuhayan ni Elena. Hindi na lamang siya nagbebenta ng tsokolate sa palengke. Marami nang bumibili mula sa Karatigbayan at maging ang ilang mayayamang negosyante ay nag-aalok ng pakikipagkasundo. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Elena. Inilaan niya ang malaking bahagi ng kita sa pagpapagawa ng irigasyon sa mga bukid at tumulong sa mga kapitbahay na may karamdaman at pangangailangan. Ang kanyang kabutihang loob ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkatao. Subalit ang kasikatan ng kanyang produkto ay umani rin ng inggit, lalo na kay Don Armando na noon pa'y hindi sanay na natatalo sa negosyo. Nakadagdag pa rito ang balitang tinanggihan siya ni Elena nang minsan siyang mag-alok na bilhin ang lupain nito. Hamak na dalaga lang siya, paano siya nangahas tumanggi sa alok ko? Galit na usal ni Don Armando. Muli niyang ipinatawag si Mang Tasio, ang kanyang albularyo at tagapayo sa mga gawaing lihim. Si Mang Tasio ay kilalang naglalako ng mga halamang gamot, ngunit sa dilim ay isa siyang mambabarang na may koneksyon sa mga nilalang ng itim na salamangka. Dapat nang tapusin ang paglaki ng pangalan niya bago pa siya maging banta, sabi ni Don Armando. May naramdaman akong kakaiba sa kanyang paligid, sagot ni Mang Tasio habang hawak ang isang itim na tandang at pulang kandila. May halimuyak ng engkanto, may proteksyong hindi pangkaraniwan, hindi yan ordinaryong kakao. Bakit hindi mo gamitin ang mga anting-anting mo? Tanong ni Don Armando. Alamin kung anong lihim meron sa lupaing yon. Tumango si Mang Tasio. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa bukirin ni Elena. Nagkunwari siyang isang matandang bumibili ng tsokolate. Subalit sa kanyang bulsa ay may tagong amuleto, isang pulseras na gawa sa buto ng uwak at balahibo ng kuwago na ayon sa paniniwala ay kayang tumunton sa presensya ng engkanto o salamangka. Paglapit niya sa puno ng kakao, biglang bumigat ang hangin. Umihip ang malamig na simoy at parang may mga matang nanonood mula sa likod ng mga puno. Hindi pa man siya nakakalapit, may lumitaw na ahas, si Silab, na biglang bumalot sa puno at dumamba kay Mang Tasio. Hindi ka karapat dapat dito, bulong ni Silab na ang tinig ay pumuno sa paligid. Napaatras si Mang Tasio. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng takot. May bantay nga, bulong niya sa sarili habang palihim na umaatras. Ngunit hindi siya aalis nang walang nakukuhang impormasyon. Pagbalik niya sa bahay ni Don Armando, dala niya ang balita. May ahas na tagapagbantay ng puno, mahiwaga, hindi pangkaraniwan ng kapangyarihan. Ito ang pinagmumulan ng swerte ni Elena. Hindi makapaniwala si Don Armando. Ahas? Nagbabantay sa puno ng kakao? Oo, at nagsasalita pa, dagdag ni Mang Tasio. Ang kakao ay pinaghihinala ang puno ng mutya o nakatali sa isang engkanto ng kagubatan. Kung mapapasa kamay natin ang bungang iyon, pati ang ahas, tayo ang yayaman. Don Armando ngumiti ng tuso. Kung ganyan, kailangang agawin natin ang lupa. Hindi niya kayang ipaglaban ang sarili kung wala na siyang karapatan dito. Samantala, si Elena ay patuloy na binibisita ni Silab sa gabi. Sa tuwing naglalaho ang araw, sumasapit siya sa puno upang kausapin ang mahiwagang ahas. Silab,
Bakit mo ako pinili? Minsang tanong niya habang nakaupo sa lilim ng puno. Ang puso mo ay dalisay. Hindi ka naging sakim sa biyayang natamo mo. Ngunit darating ang oras ng pagsubok, Elena. May mga nilalang na gustong angkinin ang hindi para sa kanila. Tugon ng ahas. Ano ang dapat kong gawin? Pagtibayin mo ang puso mo. Huwag kang matakot. At kung sakaling mawalan ka ng lahat, huwag mong kalimutan na ang tunay na yaman ay hindi nawawala kung ang puso ay tapat. Napatingin si Elena sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap, ngunit may lungkot sa kanyang dibdib. Ramdam niyang may unos na paparating. Ngunit sa puso niya'y maitiwalang hindi siya nag-iisa. Sa darating na kabanata, sisimulan ni Don Armando ang kanyang plano ng panlilinlang at pag-angkin sa lupa ni Elena. Gagamit siya ng batas, pandaraya at si Mang Tasyo upang takutin at wasakin ang kabuhayan ng dalagang magsasaka. Ngunit sa gitna ng dilim, magsisimula ring lumitaw ang kapangyarihan ng tunay na kabutihan. Lumipas ang ilang araw mula nang mabigo si Mang Tasyo sa kanyang pagtatangka na lapitan ang mahiwagang puno ng kakao. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang tumindi ang kagustuhan ni Don Armando na mapasakamay ang lupang pag-aari ni Elena. Ang kanyang pagkasuklam ay hindi na lamang dahil sa inggit, kundi sa takot na lumaki pa ang impluensya ng dalagang minsang kanyang inalipusta. Sa kanyang malaking mansyon, tinipon ni Don Armando ang ilan sa kanyang mga tauhan, mga bihasa sa pandaraya, pananakot at panlilinlang. Kabilang dito si Apol, dating pulis na ngayon naglilingkod bilang bodyguard at tagaputok, at si Dolor, isang babaeng mapanlinlang at sanay mangudyok ng chismis upang sirain ang reputasyon ng isang tao. Makinig kayo, panimula ni Don Armando habang naglalakad sa harap ng kanyang mga tauhan. Hindi natin kailangang agawin ng sapilitan ng lupa. Gagamitin natin ang batas laban sa kanya. Gagawa tayo ng dokumentong magpapatunay na ninuno ko ang tunay na may-ari ng lupang iyon. Pepekehin natin ang titulo? Tanong ni Dolor habang ngumunguya ng nganga. Oo, sagot ni Don Armando. At kapag may hawak na tayong peking titulo, ipapasa natin sa huwes. Sa ganitong paraan, mapipilit si Elena na lumikas. At kung tumanggi siya, aksyonan na yan ni Apol at Mang Tasyo. Tumawa ang mga kasamahan ni Don Armando, parang mga asong ulol na gutom sa biyaya. Samantala, si Elena ay mas lalo pang lumalapit sa mahiwagang puno. Tuwing gabi, siya'y pinapayuhan ni Silab, ang ahas na bantay ng kakao. May banta sa iyo, Elena, babala ni Silab. Nabasa ko sa hangin ang nilulutong kasinungalingan, may pandarayang paparating. Anong dapat kong gawin? Tanong ng dalaga. Hindi ko alam kung paano ako lalaban sa mga may kapangyarihan at salapi. Ang kaalaman ay mas matalim kaysa espada, sagot ni Silab. May ituturo ako sa iyo. Bukas ng madaling araw, lumusong ka sa ilog sa likod ng kagubatan. Sundan mo ang agos hanggang sa marating mo ang malaking ugat ng punong may mukha. Doon mo matatagpuan ang aklat ng yaman ng likas na lupa, isang sinaunang kaalaman na iniwan ng mga unang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi na nagatubili si Elena. Kinabukasan, sa liwanag ng buwan, tinahak niya ang landas sa kagubatan. Nakarating siya sa ilog at sa kabila ng lamig, nilusong niya ito hanggang sa marating ang isang malaking punong kahoy na may hugis mukha sa katawan. Sa ilalim ng ugat nito, may lungga. Dito niya natagpuan ang isang lumang kahon na yari sa gintot kahoy. Sa loob nito ay ang aklat ng yaman, isang kasulatang nagsasaad ng mga sinaunang karapatan ng mga magsasaka sa lupa at mga batas ukol sa pagmamay-ari ng kagubatang lupaing katutubo. Hindi makapaniwala si Elena. Sa loob ng aklat ay may mga pangalan ng ninuno niyang sina Kayo at Bulan, mga unang tagapangalaga ng kagubatan,
at patunay na sila ang tunay na may-ari ng lupaing kanyang sinasaka ngayon. May lumang papel na pinirmahan ng mga Kastilang gobernador bilang pagkilala sa lupaing iyon bilang inang lupa ng kanyang angkan. Pagbalik sa nayon, dala ni Elena ang kopya ng mga lumang kasulatan. Ikinonsulta niya ito sa kapitan ng barangay, si Kapitan Luis, isang matandang tapat at kakampi ng kanyang ama noon. Nabasa ito ng kapitan at agad siyang naniwala sa totoo. Elena, ani ni Kapitan Luis, kung ito'y totoo at maipaparehistro sa munisipyo, walang makakaagaw sa lupa mo. Ngunit mag-ingat ka. Kung totoo ngang si Don Armando ang may pakana sa mga pangyayari, hindi siya titigil hanggat hindi ka nawawasak. Habang abala si Elena sa pagpapatibay ng kanyang karapatan, dumating ang masamang balita. Isang sheriff mula sa munisipyo ang nagdala ng sulat. "Ikaw po ba si Elena Santos?" tanong ng sheriff. "Opo," sagot niya. Ayon sa kautusan, ang lupaing ito ay ipinasa sa kamay na kay Don Armando base sa titulong inihain niya sa hukuman. Mayroon kang 10 araw upang tumugon bago ito ipatupad. Halos matumba si Elena sa pagkabigla. Ngunit hindi siya nagpadaig. May hawak rin akong dokumento at hindi ako aalis. Maghahain ako ng sagot. Doon niya napagtanto. Ang labang ito ay higit pa sa pera o lupa. Ito'y laban para sa karapatan, para sa dignidad ng mga tulad niyang ipinanganak sa laylayan ng lipunan. Makalipas ang 2 araw mula nang dumating ang kautusan ng pagpapalayas, hindi nagpatinag si Elena. Sa halip, mas naging matatag ang kanyang paninindigan. Bit-bit ang mga lumang kasulatan mula sa aklat ng yaman ng likas na lupa. Nagtungo siya sa munisipyo kasama si Kapitan Luis at ang kanyang matalik na kaibigang si Lorna upang iparehistro ang katibayan ng kanilang angkan sa lupaing kanyang sinasaka. Kung ito ay mapapatunayan ng mga archivist, may karapatan kang panatilihin ang iyong pagmamay-ari, pahayag ng opisyal sa munisipyo matapos makita ang dokumento. Ngunit may proseso ito. Babalikan ka namin makalipas ang 2 linggo. Sa kabilang dako, hindi matanggap ni Don Armando ang balita na may hawak na dokumento si Elena na maaaring sumira sa kanyang peking titulo. Muli niyang ipinatawag si Mang Tasio. "May tinatawag na bantay sa puno," ani Don Armando. "Hindi natin ito basta pwedeng lapitan. Ngunit paano kung sirain na lamang natin ang tiwala ng mga tao sa kanya?" "Mainam," sagot ni Mang Tasio. "Magpapadala ako ng anino, isang nilalang ng kadiliman na kayang dumunggis sa ani ng kakao. Kapag nagkasakit ang mga taong kumakain nito, sisisihin siya ng bayan." Gabi ng kalamidad. Habang mahimbing ang tulog ni Elena, isang maitim na aninong waring usok ang dahan-dahang gumapang mula sa kagubatan patungo sa punong kakao. May anyo itong halos parang tao, ngunit naglalakad sa ere at may malauling na balat. Ito ang tinatawag na alikabok, isang nilalang na pinawalan ni Mang Tasio na kayang pasamain ang mga halaman at lasunin ang hangin sa paligid. Ngunit paglapit nito sa puno, muling lumitaw si Silab, ang ahas na bantay. "Umalis ka," bulyaw ni Silab. "Ang puno ng kakao ay hindi mo teritoryo." Ngunit hindi nagpatinag si Alikabok. Sumugod siya at sa kanilang banggaan, nagliyab ang paligid, tila may kidlat sa gitna ng dilim. Napukaw si Elena sa kakaibang liwanag sa labas ng kanyang bahay. Tumakbo siya patungo sa puno at nakita niya ang banggaan ni Silab at Alikabok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, hinawakan niya ang katawan ng puno at taimtim na nagdasal. "Kung totoo man ang kapangyarihan ng kakao, protektahan mo kami. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong umaasa sa biyayang ito." Isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Nawala ang aninong si Alikabok.
Tila nilamon ng liwanag. Nang tumahimik na ang lahat, muling nagpakita si Silab kay Elena. Ang dasal mo ay tinugon ng kalikasan, wika niya. Ngunit hindi dito magtatapos ang panganib. Ang kasamaan ay hindi sumusuko, lalo na kung ang puso nito'y sakim sa kapangyarihan. Kinabukasan, kumalat ang balita. Maraming mga bata ang pinagaling ng tsokolate ni Elena. Ang anak ng tindera sa palengke na may matagal ng ubo ay gumaling matapos bigyan ng isang tasa ng mainit na inuming tsokolate. Ang matandang may rayuma sa kabilang baryo ay muling nakalakad matapos lamang uminom ng tsokolate sa bahay ni Elena. Kakaiba ang tsokolate na to. Sigaw ng mga tao. Hindi lang masarap, may himala. Lalong dumagsa ang mga tao sa tahanan ni Elena. Ngunit hindi rin natapos ang mga chismis. Si Dolor, alagad ni Don Armando, ay nagpakalat ng mga balita. Ay nako, huwag kayong masyadong kampante, wika niya habang bumibili ng bigas sa palengke. Sabi ng kaibigan ko sa munisipyo, may lason daw ang tanim na kakao ni Elena. Galing daw yan sa Encanto. Mabilis lumaganap ang chismis. Ang iba'y natakot, ngunit mas marami ang lumapit kay Elena upang itanong ang totoo. Hindi siya nagdamdam. Sa halip, nagpakumbaba siya. Hindi ko alam kung bakit may kapangyarihan ng tsokolate, ngunit ang puno ay likas sa kagubatan. Hindi ko ito pag-aari, binabantayan ko lamang. Kung may natutulungan ito, dapat pasalamatan natin ang kalikasan. Habang lumalakas ang panig ni Elena sa puso ng mga tao, lalong dumidilim ang plano ni na Don Armando. Nagdesisyon silang pabilisin ang pag-angkin sa lupa. Gumamit sila ng suhol na munisipyo upang mapabilis ang proseso ng pekeng titulo. Isang hating gabi, dumating ang isang grupo ng kalalakihan na may dalang pondo at bulldozer sa layuning bungkalin ang paligid ng puno. Ngunit sa pagbukas nila ng makina ng bulldozer, biglang nagkaproblema. Namatay ang makina, nasunog ang tangke, at tila nagkaroon ng lindol sa mismong lupa kung saan sila nakatayo. Umalis tayo rito! Sigaw ng driver. May masamang espiritu rito. Sa dulo ng kabanata, habang nakatanaw si Elena sa mga bituin, muling nagpakita si Silab. Hindi ito labang kay Don Armando lang. Isa itong labang magpapakita kung sino ang karapat-dapat sa yaman ng kalikasan. Handa ako, sagot ni Elena, mahigpit ang kapit sa puno. Hindi ko ito isusuko. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa ring dumadami ang taong sumusuporta kay Elena. Araw-araw ay may dumadalaw sa kanyang maliit na tahanan upang bumili ng tsokolate o humingi ng tulong. Sa bawat tasa ng mainit na kakao, may gumagaling, may nabibigyan ng pag-asa, at may nabubuhay muli ang pananampalataya sa kabutihan. Ngunit sa kabilang dako, si Don Armando at ang kanyang mga tagasunod ay hindi tumitigil sa paglikha ng panibagong kasamaan. Hindi gumana ang anino ni Alikabok, reklamo ni Don Armando habang kinakausap si Mang Tasio sa kanyang silid na puno ng mga alahas, mamahaling alak at mga mutyang nakasabit sa dingding. Kailangan natin ng bagong paraan upang buwagin ang tiwala ng mga tao sa kanya. May kilala akong albularyo sa kabilang bundok, sagot ni Mang Tasio. Siya si Kaapong, isang matandang makapangyarihan sa itim na sining. May kakayahan siyang lumikha ng ilusyon at maglinlang ng damdamin. Kapag siya ang nagsalita, mapapaniwala niya ang buong nayon na si Elena ay gumagamit ng kulam. Ipinatawag nila si Kaapong, isang matandang lalaki na baluktot ang katawan, may maitim na mata, at isang baston na may ulo ng uwak sa dulo. Tumating siya sa nayon sa gitna ng ulan, nakasakay sa karwaheng itim na hinihila ng 2 kabayong may pulang mata. Samantala, sa gubat malapit sa puno ng kakao, may isang matandang lalaki na tahimik na nagmamasid sa paligid. Siya si Lolo Lakandok, isang dating babaylan,
ang pinakahuling tagapangalaga ng kagubatan bago pa man dumating ang mga Kastila. Matagal na siyang nanirahan sa loob ng kagubatan at ngayon lamang muling bumaba ng nayon dahil sa kakaibang liwanag na kanyang nasilayan mula sa puno ni Elena. Pinuntahan niya ang dalaga isang umagang abala ito sa pag-aani ng mga bunga ng kakao. "Ikaw ba si Elena?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ng dalaga, medyo nagtaka. "Sino po sila?" "Ako si Lacandok, tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman. Isang gabi, nakita ko ang liwanag mula sa punong ito. Alam kong muling gumising ang propesiya." "Anong propesiya?" tanong ni Elena. Hinugot ni Lolo Lacandok mula sa kanyang bag ang isang sinaunang papel na gawa sa balat ng punong balete. Inilatag niya ito sa lamesa ni Elena. "Isinulat ito ng aking lolo at ng lolo niya. Ayon dito, darating ang isang babae na may dalisay na puso, magmumula sa lahi ng mga tagapangalaga ng kagubatan. Sa kanyang pag-ibig sa lupa at likas na yaman, babangon muli ang mahiwagang kakao, isang puno ng kagalingan at pag-asa. Ngunit ang kanyang laban ay hindi madali. Siya ay susubukin ng kasakiman, panlilinlang at kadilimang mula sa pusong uhaw sa kapangyarihan." Napaupo si Elena. "Ibig po bang sabihin, ako ang tinutukoy?" "Tunay nga. At ang ahas na bantay, si Silab, isa sa mga espiritong inilaan upang gabayan ka." Bigla namang lumitaw si Silab sa silong ng bahay. Tumango ito kay Lacandok, tanda ng pagkilala. "Ngunit mag-ingat ka," babala ni Lacandok. Dumating na sa bayan si Kaapong. Gagamit siya ng panlilinlang upang pagdudahan ka ng mga tao. Kakambal ng tiwala ang takot, at sa takot, madaling mapaniwala ang tao sa kasinungalingan. Sa bayan ng San Lino, dumagsa ang mga tao sa plaza nang kumalat ang balita na may darating na albularyong magsasagawa ng ritual upang ilantad ang sinumpang kakao. Puno ng usisero ang paligid. Nasa entablado si Kaapong, kasamang nakangiti sa gilid si Don Armando. Hawak ni Kaapong ang baston niyang may ulo ng uwak at nagsimula siyang magpalipad ng itim na usok mula sa banga. "Mga kababayan," sigaw ni Kaapong, "napag-alaman ko na ang tsokolate na inyong iniinom ay may taglay na sumpa. Hindi ito gamot. Ito'y bitag ng isang engkantada upang sakupin ang ating bayan." Nabulabog ang mga tao. "Ano? Totoo ba yan? Hindi kaya gumagaling ang anak ko ay dahil sa milagro?" Pagkatapos ay pinakita ni Kaapong ang isang piraso ng tsokolate na galing sa produkto ni Elena. Tinusok niya ito ng kanyang baston at biglang bumula at naging kulay itim. "Kitang-kita ninyo, ito ay may laman na dilim," sambit niya. "Baka may daya yan," sigaw ni Kapitan Luis mula sa likod. Ngunit ang ilan sa mga tao ay nagsimulang magduda. Kinagabihan, nagtipon ang ilang residente sa tapat ng bahay ni Elena. Ilan ay nagtanong, ilan ay nagbanta. "Bakit hindi mo agad sinabi na may kapangyarihan ang puno mo? Baka nga may kulam ito." Ngunit bago pa lumala ang gulo, muling lumitaw si Lolo Lacandok sa gitna ng mga tao. Hawak niya ang lumang aklat at papel. "Mga kababayan," tinig niya'y malalim at makahulugan. "Ito ang kasulatan ng ating kasaysayan. Ang kakao ay hindi sumpa. Isa itong biyaya ng kagubatan na minsan nang nawala dahil sa kasakiman. At si Elena, apo ng mga unang tagapangalaga, ang tanging may karapatang bumuhay sa biyayang ito." Isa-isang nilapitan ng matanda ang mga nanonood at pinakita ang mga sinaunang kasulatan. Maging ang ilang matatanda sa bayan ay kinilabutan sa pagkakakilanlan sa mga pangalang nabanggit, mga ninuno nilang nabanggit din sa papel. Sa huling bahagi ng gabi, si Elena ay tumayo sa harap ng mga tao, dala ang simpleng tinig ngunit matatag na puso.
Hindi ko kailanman ginamit ang biyayang ito para manakit. Lahat ng naipon ko ay ginamit ko para makatulong. Ang kakao ay hindi akin, kundi para sa inyo rin. Ngunit kung totoo ngang may nagtangkang sirain ito, hindi ako susuko. Tahimik ang paligid, ngunit unti-unting nagsimulang pumalakpak ang isang matandang babae, si Aling Doray, ang gumaling mula sa karamdaman. Sumunod ang iba, hanggang sa marinig na ang sabay-sabay na palakpakan ng mga tao. Napatigil si Kaapong. Alam niyang hindi na siya paniniwalaan ng karamihan. Matapos ang paglalantad ng katotohanan at pagsuporta ng maraming taga-nayon kay Elena, lalong sumiklab ang galit ni Don Armando. Sa halip na umatras, lalo niyang pinairal ang pagiging sakim at walang konsensya. Sa loob ng kanyang malawak na silid na yari sa Narra at may kisaming pinintahan ng mga gintong bulaklak, muling nagpulong ang kanyang grupo, sina Mang Tasyo, Dolor, Kaapong at ang tauhang si Apol. Marami na siyang kakampi. Wika ni Don Armando habang mariing kinakalabit ang singsing niyang may ukit ng ahas. Hindi na sapat ang paninira. Kailangan na ng aksyon. Sunugin ang kanyang taniman. Gawing abo ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Huwag niyo lang kalimutan ang gabay ko, singit ni Kaapong. Bibigyan ko kayo ng usok na walang amoy para hindi mahalata ang apoy hanggang huli na. Gabi ng katiwalaang bigo. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay kalahating tago sa ulap at ang mga bituin ay tila nangingimi sa paparating na trahedya. Habang natutulog si Elena sa loob ng kanyang bahay, may 3 lalaking nakamaskara ang dahan-dahang sumalakay sa kanyang taniman. Bitbit nila ang mga garapon ng kemikal, mga bote ng gasolina at isang sulo ng apoy. Nang masindihan ang mga unang bahagi ng taniman, agad na kumalat ang apoy, tuyo ang damo at ang mga tuyong sanga ng puno ay nagliyab na parang papel. Nagising si Elena dahil sa kakaibang amoy ng usok. Pagbungad niya sa bintana ay napasigaw siya. "Sunog! Ang kakao!" Mabilis siyang lumabas, sinundan ni Silab na lumitaw mula sa anino ng puno. Ngunit kahit anong salok niya ng tubig mula sa balon, hindi maapula ang apoy. Tila ba ang apoy ay hindi ordinaryo? Ito'y naglalagablab ng kulay kahel na may halong bughaw, parang apoy ng kulam. Sa gitna ng lagablab, nang halos kalahati ng taniman ay nilamon na ng apoy, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa gubat. Ang mga alon ng usok ay tila sinipsip ng hangin papaloob sa kakahuyan. Mula sa gitna ng kagubatan ay lumitaw ang isang figura, isang engkantada. Mataas ang tindig, balingkinita ng katawan, at may buhok na tila hibla ng ginto na umaabot sa lupa. Suot niya ang kasuotang yari sa balat ng dahon ng kakao, at ang kanyang mga mata ay kulay emerald na sumasalamin sa liwanag ng apoy. Siya ay si Diwata Aluna, ang espiritu ng puno ng kakao. Tumigil ang hangin, tumigil ang apoy. Tila niyaya ng hangin ang apoy na huminto, at lahat ay natahimik. Ako si Aluna, wika ng Diwata, na ang tinig ay parang bulong ng hangin at tunog ng umaagos na ilog. Matagal na akong natutulog, ngunit kinising ako ng apoy ng kasakiman. Ang punong pinanggalingan ng biyaya ay sagrado, at ang sinumang sisira rito ay sasalubungin ng sumpa. Napaluhod si Elena. "Ikaw po ba ang tagapagbantay ng kakao?" Tumango ang Diwata. "Ako ang diwang nananahan sa loob ng punong ito. Ngunit hindi ko kayang magpakita kung walang pusong dalisay ang muling magpapatibok ng koneksyon sa kalikasan. Ikaw, Elena, ang ginising mo ang kapangyarihan ko. Dahil sa iyo, may pag-asa pa ang kagubatan." Nagmistulang umiiyak ang paligid. Mula sa lupa ay tumubo muli ang ilang paso ng kakao. Ang apoy ay unti-unting pinawi ng mga alon ng berdeng liwanag mula sa katawan ni Aluna. Kinaumagahan, nagtaka ang mga tao sa bayan. Inakala ng marami na wala na ang taniman ni Elena.
Ngunit laking gulat nila nang mabalitaan na hindi lang ito naligtas, bagkus tila mas lumago pa. Ang ilang puno ay namunga agad at ang mga tsokolate ay naging mas malasa, mas mabango at tila may kakaibang ningning. Parang may himala, sigaw ng isang matanda. Parang bumalik ang sigla ng kabundukan, dagdag ng isang mangangalakal. Ngunit sa mansyon ni Don Armando, dumating si Apol na putikan at nanginginig sa takot. "Hindi ko alam ang nangyari, Don," sigaw niya. Biglang huminto ang apoy tapos may lumabas na babae, parang diwata. Tapos, kinain ng lupa ang isa sa mga kasamahan namin. Nagdurog ang hawak na baso ni Don Armando sa galit. "Mga kalokohan. Wala akong pakialam kung diwata man ang lumabas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang lupaing yan." "Pero Don," singit ni Mang Tasio, "kung tunay ngang bumalik na ang diwata ng kakao, baka kailangan na nating umatras." "Hindi!" sigaw ni Don Armando. "Kung hindi gagana ang apoy, gagamit tayo ng pinakamalakas na itim na kapangyarihan. At ikaw, Mang Tasio, ang mangunguna." Ang gabi muling bumalot sa bayan ng San Lino, ngunit sa halip na katahimikan, may kakaibang enerhiya ang lumiligid sa hangin. Parang may nakaambang panganib. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, sa likod ng mansyon ni Don Armando, nagtipo ng ilang kalalakihang tagasunod niya, kasama si Mang Tasio at ang misteryosong si Kaapong. May itim na bilog na guhit sa lupa, may 4 na tandang na pinugutan at inilagay sa 4 na sulok ng bilog. Nagsindi si Mang Tasio ng itim na kandila at bumigkas ng sinaunang dasal na nababali ang natural na batas ng kalikasan. "Sa ngalan ng dilim, apoy at sigwa, patawagin ko ang nilalang ng galit at kasakiman. Bumangon ka sa lalim ng lupa, si Malahalimaw, tagapuksa ng liwanag." Yumanig ang lupa. Mula sa gitna ng bilog ay lumitaw ang isang nilalang na may katawan ng tao, mukha ng paniki, balat na parang uling at mga pakpak na parang yero. Ang hininga nito'y amoy asupre at sa mata nito'y nasasalamin ang puot. Samantala, sa gubat ng liwanag, sa kabilang panig ng kagubatan, sa lugar kung saan muling tumubo ang kakao ni Elena, nagpakita si Diwata Aluna sa dalaga habang hawak nito ang isang piraso ng bunga ng kakao. "Elena, Anya, narito na ang huling pagsubok mo bago ka maging ganap na tagapangalaga ng biyayang kakao. Hindi lang puso ang kailangan, kundi lakas ng loob, katatagan ng loob, at kababang loob. Sa pagsubok na ito, haharapin mo ang pinakamasamang anyo ng iyong takot." Lumabas mula sa likuran ni Aluna ang isang portal ng liwanag. "Lumakad ka rito. Dito mo makikilala ang sarili mo." Hindi nagalinlangan si Elena. Pumasok siya sa portal at natagpuan ang sarili sa isang kakaibang mundo. Tila salamin ng kanyang alaala, damdamin at kahinaan. Sa loob ng ilusyon, nakita niya ang kanyang sarili na hinahabol ng mga anino ng pagkabigo, ang araw ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang panlilibak ng mga taong mayaman, ang gutom, at ang takot na hindi siya sapat. Biglang lumitaw ang isang anino, ang kanyang sariling anyo, ngunit may malamig na tingin. "Ano ka ba, Elena? Isang hamak na dalagang magsasaka? Sa tingin mo kaya mong labanan sila? Ahas, diwata, tsokolate, lahat yan katang-isip." Lumapit siya at hinarap ang aninong iyon. Sa halip na takutin siya, tiningnan niya ito ng buong tapang. "Oo, isa lang akong dalagang magsasaka, pero hindi ako nagpapagamit sa kasinungalingan. Ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng yaman para maghari." Biglang nagliyab ang paligid ng liwanag. Nawala ang anino at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang gintong bunga ng kakao. Mas maliwanag at mas mabango kaysa sa kahit anong nakita niya noon. Naglakad siya pabalik sa mundo ng realidad at sinalubong siya ni Aluna. "Malinaw na ang iyong puso.
Ngayon ay hawak mo na ang mutya ng biyayang kakao. Ito ang magiging proteksyon mo at ng lahat ng sumasampalataya sa kabutihan ng kalikasan. Sa gabi ng banggaan, habang naghahanda si Elena sa kanyang bukirin, yumanig muli ang lupa. Mula sa timog ay lumipad ang nilalang na tinawag ni Mang Tasyo, si Malahalimaw. Walang ibang layunin kundi sirain ang punong kakao at ang puso ni Elena. Ngunit paglapag nito sa lupa, isang malakas na alingaw-ngaw ang tumigil sa kanyang galaw. Mula sa lilim ng puno ay lumabas si Silab, ang ahas na tagapagbantay, na ngayon naging dambuhalang ahas na pilak na may apoy sa katawan. Sa tabi niya ay si Elena, hawak ang mutya. Kung ito ang huling laban, wika ni Elena, hindi ako susuko. Sumiklab ang labanan. Lumipad si Malahalimaw patungo kay Elena, ngunit sinalubong siya ng apoy ni Silab. Nagpalitan sila ng mga atake. Isa'y gamit ang dilim, isa'y gamit ang liwanag ng kakao. Sa gitna ng laban, tinaas ni Elena ang mutya at sumigaw. Sa ngalan ng kalikasan, sa ngalan ng kabutihan, maglaho ang kasakiman. Isang liwanag na parang araw ang sumiklab mula sa kanyang kamay at tinamaan si Malahalimaw. Nagsisigaw ito habang unti-unting nagiging abo hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin. Sa mansyon ng kasamaan. Sa mismong oras na yon, si Don Armando ay napaupo sa kanyang silya. Lahat ng kanyang mga alahas ay naging itim. Ang kanyang mga taniman ay natuyo. Ang kanyang imbakan ay nilamon ng anay. Anong nangyayari? Sigaw niya. Dumating si Mang Tasyo, duguan, hindi makapagsalita. Tapos na, natalo tayo. At sa mismong gabi ring iyon, biglang bumagsak ang malaking puno sa gitna ng kanyang hasyenda. Waribang ang kalikasan ay nagpapahayag ng galit nito. Kinabukasan, nagtipon ang buong bayan sa bukid ni Elena. Lahat ay nakasuot ng puti bilang simbolo ng bagong simula. Sa gitna ng pagdiriwang ay si Elena, nakasuot ng damit na habi mula sa hibla ng kakao at may korona ng mga bulaklak. Lumapit si Diwata Aluna at formal na inanunsyo. Mula sa araw na ito, si Elena ang itinuturing na tagapangalaga ng biyayang kakao, tagapag-ugnay ng tao at kalikasan. Sa kanyang mga kamay ay mananatili ang balanse ng kagubatan, kabuhayan at kabutihan. Makalipas ang ilang linggo mula sa matinding laban sa pagitan ng dilim at liwanag, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa bayan ng San Lino. Ngunit hindi na ito ang dating San Lino. Ito na ngayon ay isang bayang gising at mulat, pinagpala ng diwa ng kalikasan at pinamumunuan ng kabutihang nag-ugat sa simpleng puso ng isang dalagang magsasaka, si Elena. Pagpapasaklolo ng mga mapagsamantala. Sa isang araw ng pag-aani ng bunga ng kakao, dumating ang isang grupo ng mga dayuhang negosyante mula sa Maynila. May dala silang makintab na kotse, mamahaling damit at malalambing na salita. Magandang araw po, Miss Elena. Bati ng isang banyagang lalaki na marunong magtagalog. Kami po ay mula sa isang kumpanyang gustong i-export ang inyong tsokolate sa Europa. Kung maaari po sana, gusto naming bilhin ang inyong cacao plantation. 5 milyon kapalit ng lahat ng ito. Sabay abot ng sobre ng salapi, kontrata at isang lapis na ginto. Ngunit hindi agad sumagot si Elena. Tumingin siya sa paligid, sa mga punong muling namulaklak, sa mga batang naghahabulan, at sa mga matatandang lumalakad na muli dahil sa kanyang tsokolate. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang pagkakait sa kanila ng karapatan, at ang laban na kanyang hinarap para lamang mapanatili ang simpleng lupang ito. Mahinahon siyang ngumiti at umiling. Pasensya na po. Ang kakao po ng San Lino ay hindi pag-aari ng kahit sino. Ito ay biyaya ng kalikasan para sa lahat. Hindi po ito nabibili. Napahiya ang mga negosyante at nagmadaling umalis. Pagharap ni Don Armando sa hustisya,
Samantala, matapos masira ang kanyang hasyenda, tuluyan nang iniwan si Don Armando ng kanyang mga tauhan. Hindi na siya iginagalang at ang mga dating alagad ng kanyang kasamaan ay tumestigo laban sa kanya. Dumating ang araw ng paglilitis. Sa harap ng mga opisyal ng munisipyo, pinatunayang peke ang titulong ipinasa niya at ibinunyag ang mga pagsunog at ritual ng kadiliman na isinagawa niya sa kagubatan. Lumitaw rin si Kapitan Luis, si Lolo Lacandok, at ilang matatandang nakakita ng kanyang mga kasalanan. Si Don Armando, ngayoy payat, duguan ang puso sa hiya, ay hindi na nakakuhang magsalita. Siya ay nahatulang makulong at ang kanyang mga ari-arian ay ipinamigay sa mga magsasaka ng Sanlino, pagkakaisa sa bayan. Naging inspirasyon si Elena sa buong rehiyon. Maraming kabataan ang nag-aral tungkol sa organikong pagsasaka. Ang mga inay natutong gumawa ng sariling tsokolate. Ang mga kabataan ay nagtayo ng mga maliit na negosyo gamit ang mga produktong galing sa kakao. Ginawa siyang consultant ng Department of Agriculture, ngunit tinanggihan niyang iwan ang kanyang baryo. Nanatili siyang kasama ng kanyang mga kababayan, nag-aalaga ng lupa, nagtuturo ng tamang pangangalaga sa kalikasan at tinuturuan ng mga bata ng pagmamahal sa kalikasan at kapwa. Ang puno, ang ahas at ang diwata. Isang hating gabi, muling lumitaw si Silab, ang ahas na tagapagbantay. Hindi na siya kasing laki gaya ng dati, kundi isa ng maliit na pilak na ahas na pumulupot sa braso ni Elena bilang ala-alang hindi siya nag-iisa. Nagpakita rin si Diwata Aluna, lumutang sa liwanag ng buwan. Elena, ang propesiya ay naisakatuparan na. Ngunit tandaan mo, ang tunay na tagapangalaga ay hindi kailanman tumitigil habang buhay itong panata. At yun po ang handa kong tanggapin, sagot ni Elena. Sa paglipas ng panahon, isinulat ang kwento ni Elena sa mga aklat ng kasaysayan ng bayan. Tinawag siyang Dalagang Kakao ng Sanlino at naging alamat ang kanyang kwento sa mga kabataan. Ang kanyang kakao ay hindi lamang naging produkto, naging simbolo ito ng katatagan, kabutihan at pag-ibig sa kalikasan. Ang kanyang taniman ay binisita ng mga tao mula sa iba't ibang dako ng bansa, hindi para magnegosyo, kundi upang matuto, magnilay, at makinig sa kwento ng isang dalagang hindi kailanman nagpatinag sa kasakiman ng mundo. Wakas,